Isang lalaking yan sa mga binugbog ng taong bayan sa gitna ng nangyayaring plebisito para sa Bangsamoro Organic Law sa Cotabato City. Ang lalaki, flying voter umano na bumoto sa plebisito. Base sa investigasyon, ang suspect ay may kasamang isa pang lalaki. Pero dahil hindi sila kilala ng mga residente, sinita ang dalawa pero pumalag at nagtangkang tumakbo. Dito na sila binugbog ng taong bayan. Agad humupa ang tensyon ng pumagitna ang pulis at militar. Matapos ang nangyari, dinagdagan pa ang puwersa ng militar at pulis sa lugar. Sa kabila ng mahigpit na seguridad na ipinapatupad para sa plebisito ng BOL, isang granada ang natagpuan malapit sa Rojas National High School. Agad namang rumisponde ang Explosive and Ordnance Division para wala nang masaktan. Sa Cotabato Institute, nagkaroon ng tensyon matapos magreklamo ang isang babae na pinalitan daw ng poll clerk ang inilagay niyang boto sa Bangsamoro referendum. Naayos naman ito agad. Sa iba pang lugar sa Cotabato City, problema ng mga botante ang matagal na paghintay para makaboto sa plebisito. Marami kasing mga guro ang nag-back out para magsilbi sa mga voting precinct. Pinalitan naman sila ng mga pulis bilang mga election officer. Dahil sa nangyari, atrasado ang botohan ng 4 na oras. Kaya naman ang mga residente nagreklamo dahil sa gutom at paghihintay na naranasan. Nagkaroon din ng aberya sa botohan sa Isabela City, Basilan. May ilang botante kasi na wala raw ang pangalan sa master list ng COMELEC. Dahil dito, kaunti lang ang nakaboto sa isang voting precinct. Sa botohan naman sa Maguindanao, bantay sarado ng mga pulis at sundalo ang plebisito sa bayan ng Dato Salibo. Wala namang naitatalang insidente ng karahasan sa probinsya dahil sa mahigpit na seguridad na ipinapatupad. Ganito rin ang sitwasyon sa Tawi-Tawi kung saan kaunti lang ang mga bumoboto. Naniniwala ang mga botante na sa pagboto nila na sang-ayon sa BOL ay makakamit na rin ng kapayapaan sa kanilang rehiyon. Ayon sa Philippine National Police, aabot sa 7,000 police personnel ang nakakalat ngayon sa mga lugar na pinagdarausan ng plebisito para siguruhin ang kapayapaan at seguridad. Kasama nila sa pagbabantay ang nasa 10,000 miyembro ng Armed Forces of the Philippines na nakakalat din sa mga voting precinct. Para sa Commission on Election, maganda naman ang voters turnout ng nagaganap na plebisito sa BOL. Sa mga ilang lugar dito sa Cotabato, yan nga nagiging problema. Ang dami-daming botante, no? And dahil maraming botante, may dalawang opinyong magkatunggali. Kuminsan, kailangan mo silang pagsiwalayan. But the security forces are managing, but definitely mataas ang interest at mataas ang turnout. Darlene Kai, GMA News.